Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video, hiram natin kay Daily Jagran. Walang iba kundi ang magandang Nikita Kapoor. Minsan idol ko to eh. Minsan ay hindi rin. Kasi alam nyo na ang India ngayon ay talagang kumikiling sila sa Iran. Kung papiliin sila India, papiliin sa Amerika at Iran, Iran talaga ang ano nila eh. Ang daming mga malalaking channel sa India at ang kanilang naratibo ay palaging talo na daw si Trump, umuwi si Trump, ang Hormuz daw binumba na, wala na daw yung mga destroyers ng Amerika doon, tinamaan na doon ng bomba. Eh wala namang nangyaring ganun ah. Sobrang faking news ang mga channel na to. Pero ito minsan ay minsan nasa gitna lang si Nikita Kapoor. Hindi masyadong kumikiling sa Iran. Kaya ito, binigyan natin ng reaksyon ngayon. Itong bagong proposal ni Trump ngayon, kasi gustong makipagsundo na naman ang Iran, ang IRGC. Gusto namang makipag-peace talk sa Islamabad, mga kababayan, dahil patapos na ang ceasefire. Tapos na ang 1 week eh. Mayroon na lang 1 week na natira at alam nila kung anong mangyari sa kanila. Libre na naman na mag-wild ang Israel at Amerika on rampage. Parang nakawala ng mga layon yan. Pagkatapos ng ceasefire ay nako, B-2 Spirit bomber at kung ano-ano pang bomber ang lilipad. Pasabugin na naman ang mga infrastructure ng IRGC. Kaya yan ang ayaw ng IRGC mangyari, na talagang lilipulin sila. Ngayon gusto nilang makipag-usap kay Trump for the second time around. Love is sweeter the second time daw eh. Yun ang kasabihan. Matamis ang pag-iibigan sa pangalawang pagkakataon. Love is sweeter the second time around. Kaya ano kaya itong mga kondisyones ni Trump na mukhang ayaw pa rin tanggapin ng Iran, pero wala silang magawa eh. Sila yung losers eh. Siyempre, sino yung may hawak ng bola ay yung may hawak ng sitwasyon. Yung may capability. Eh sino pa namang may capability ngayon? Hindi Amerika. Eh nandyan nga yung trupa ni Trump sa sa Hormuz. Eh bakit kahit isang missile hindi nagpalipad ang Iran? Kahit isang rocket, bakit hindi sila nagpalipad papunta sa trupa ni Trump? Kasi ayaw nila na lipulin sila ni Trump. Sabi ni Trump, sige, tirahin nyo kami sa Hormuz. Makatikim kayo. Takot sila. Ngayon ang sabi ng IRGC, okay, ang tirahin na lang namin ay Saudi at Qatar. Patay na naman ang Qatar nito. Kasi ang galit ng IRGC, doon ibabaling sa Saudi at sa Qatar na hindi lumalaban. Ang duwag-duwag naman itong Saudi at Qatar. Mga duwag. Alam kasi nila kung anong klaseng mga tao yung mga Iranian. Walang yan eh. Walang patawad yung mga Iranian na IRGC. Kaya ayaw magipag-away diyan ng Saudi at Qatar. Mga traidor yan eh. Merong mga mga jihadist. Merong mga human bomber. Mga kamikaze, di ba? Sila yung nagpasiunan yan eh. Yung mga sumasabog na mga tao na may mga dalang dilamita. Si Ali Khamenei ang nag-establish ng ganyang klaseng mga suicidal bomber, mga kababayan. Kaya takot talaga lahat kay Ali Khamenei diyan sa the Middle East. At kahit na Europe, takot kay Ali Khamenei. Si Donald Trump lang ang hindi natatakot. Okay, so ito na ang mga kondisyones ni Trump na ilalatag ngayong second peace talk nila. Baka ngayong Biyernes lang eh, o Sabado, o Linggo. Palagay ko Linggo eh. Second round yan ng peace talks sa Islamabad. Kaya ito yung nilatag ngayon ni Trump. Pakinggan natin si Nikita Kapoor. So what exactly is this final offer? It is everything Iran would not want to do. Let's break down Trump's 6-step pressure plan. Step number one.
Iran must accept a broader regional peace and de-escalation framework, one that includes America's key allies in Ayan, the so Middle East. maganda naman na Now- number one, di ba? Na tigil ng putukan at balik tayo sa sa harmony. At wag nang galawin ang ally countries katulad ng NATO at ang Gulf state, ang Saudi, Qatar at iba pa. Ayan ang number one kondisyon. Maganda naman yan, di ba? Walang away. Maganda naman ang kondisyon yan. Ano bang masama diyan, mga kababayan? Okay, punta tayo sa number 2. Just with Washington, but also with the wider regional security architecture with other countries in the Middle East. Ito. Step number 2, a complete halt to funding for Ayan. So ano ba proxy namang groups. masama sa itigil mo na yung pagsweldo ng mga Hamas, pagsweldo ng Hezbollah, pagsweldo ng Houthi. Yung tatlo yan, mga golden child yan ni Khamenei. Proxy funded soldado ito ng Iran. Kaya ang Iran ay bagsak ang ekonomiya, walang pera. Dahil ang pera nila, sinisweldo nila doon sa Lebanon, sa proxy nila, sa mga sundalo nila doon. Dito naman sa Yemen, mga Houthis. At dito naman sa Gaza, mismo ay Hamas. At ang mga lugar na yan ay mayroong mga underground city yan. Kaya ubos ang pera ng Iran dahil lang sa ganyan na pangarap ng Iran na lipulin ang Israel, lipulin ang Saudi Arabia, ang Qatar, lipulin ang Amerika, lipulin ang Europe, lipulin ang hindi kaibigan. Grabe na pangarap yan. Ni Ali Khamenei, talagang sa demonyo, no? Apocalyptic talaga. So punta tayo sa number 3. Ano bang number 3? Nikita Kapoor. The offer explicitly demands Iran stop support to groups like Hamas, like Hezbollah, and the Houthis in Yemen. This is significant, viewers, because for Washington, Iran's regional influence has long been tied to these armed networks spread across the Middle Ito. East. Step number 3, the full reopening of the Strait of Hormuz with toll-free and unrestricted maritime ano ba passage. namang masama diyan sa reopening of Strait of Hormuz, mga kababayan, di ba? Ano bang masama na i-open ang Strait of Hormuz, mga kababayan, at wag ito i-choke? Kasi ayon sa International Law of the Sea, international law, ay walang nagmamay-ari ng passage na yan. Tinawag lang yan na Strait of Hormuz dahil malapit siya sa Hormuz. Pero sa kabila niyan ay Oman, sa kabila ay Iran. Kung nagiging Strait of Oman yan, walang magawa ang Iran yan. Di ba, mga kababayan? Strait of Hormuz kaya inangkin nila. Wala talagang mga utak. Yung lupa doon, sa kabilang ibayo sa Iran, yun ang kanila. Pero yung tubig na, hindi na. Kahit sa atin sa Pilipinas, sa batas, walang magmamayari ng creek. Ang creek, hindi mo pwedeng pagmamayariin yan, tsaka ang rivers. Sa gobyerno yan, public domain yan, mga kababayan. Kaya ano ba namang masama sa wag mong angkinin ng Strait of Hormuz na pangatlong kondisyon ni Trump? Wala namang masama doon. Wala namang sinabi si Trump na akin na ang Strait of Hormuz. Ako na ang mag-control ng Strait of Hormuz. Yun ang masama. Ay talagang grabe, no, mga sakim talaga itong mga Iranian na to. Punta tayo sa kondisyon number 4. Through this very narrow choke point every single day, viewers. Any disruption here sends shock waves through oil prices, shipping lanes, and global markets as well. We've seen this during the war. For India, for Europe, for Asia, Strait of Hormuz is an economic lifeline.
which is why Trump's team is making maritime access a non-negotiable demand in this framework. But the most explosive parts of the offer are the final 3 steps. Step number 4, Iran must bring a complete end to uranium enrichment. Not limited enrichment, not civilian-only enrichment. Okay, a so ano ba namang masama sa stop, number 4 complete halt. na itigil na ang nuclear program ng Iran? Ano bang masama dyan? Okay, merong isang ano dyan si Trump, na itigil nyo ang nuclear, itong nuclear project nyo na para sa giyera. Ngayon, tulungan ko kayo, sabi ni Trump, tulungan ko kayo sa domestic use of nuclear. Hindi war, hindi panggiyera na nuclear. Kasi ang enrichment ng uranium, ang purpose ng Iran ay palakasin yung mga uranium na nakalagay sa mga tubo. Di ba? Ang dami-daming tubo doon sa laboratory. At pag magiging 100% na yun na enrichment ng uranium, pwede na yung ilagay sa warhead. Magiging component na yun ng nuclear warhead. Kaya marami silang parang pinapalakas na uranium sa mga laboratory nila underground. Yun ang gustong ipatigil na ni Trump. Kasi wala namang talagang pupuntahan yun, kundi ilagay yun sa mga missiles. Kasi palaging nananakot itong Iran na bombahin nila ang Saudi, ang Qatar. Kaya nga mayroong base ng US sa Qatar at Saudi. Dahil humingi ang Saudi ng protection sa Amerika. Dahil kalaban talaga nila itong Iran. Ayaw kasi ng Saudi makipaglaban eh. Parang bakla yata yung si MBS, si Mohammed bin Salman, di ba? Bading yata yan eh. Tinamaan na sila ng mga rocket, ayaw pang mag-response eh. Mga kababayan, dami kasing bading sa Middle East na mga mga Arabo. Double bleed ng mga yan eh. In love sila sa lalaki, in love sa babae. Ano bang klaseng mga tao yan? Okay, so number 5 na kondisyon ni Trump atin pakinggan. Step number 5, dismantling of major nuclear facilities. Step number 5, dismantling of major Okay, so nuclear number 5 facilities is to in dismantle Iran. Step number 6. all the sabihin natin factories of missiles in Iran. Mga missiles kasi yung mga missiles nila mga hypersonic na eh. Para hindi na makipaggera ay dapat wala ng factory. Gusto yung ipatigil ni Trump yun. Bakit ayaw nila? Kasi gusto talaga nila mamumba ng kapitbahay. Gusto nilang lipulin ang Amerika. Kaya gumawa sila ng million of ballistic missiles. Marami yun eh. Nandyan lang sa ilalim ng lupa. Nakabaon yung mga missiles na yan na ang lalaki. Okay, ito yung panghuli na kondisyon ni Trump. Ngayong pangalawang pagpupulong nila sa Islamabad. Ngayong linggo yata sa tingin ko. So ito yung panghuli na hindi pa rin nagustuhan ng Iran. Pakinggan natin. The retrieval and removal of all highly enriched uranium. The retrieval and removal of all highly enriched uranium stockpiles from Iranian territory. So, in simple terms, Washington wants Iran's nuclear program not just Siyempre paused, naman, hindi but lang structurally kundi dismantled. i-dismantle talaga yun. Sabi ni Trump, not in my term. Sabi ni Trump, pwede silang gagawa muli ng proyektong ganyan kung hindi na siya presidente. Sabi ni Trump. Pwede naman, di ba mga kababayan? Bakit ba talaga ayaw ng Iran? Inakasalalay din ang kanilang ekonomiya. I-freeze ng Amerika ang lahat ng assets ng Iran sa Amerika eh. Ang daming milyonaryong Iranian na mayroong pera sa Amerika. Ma-freeze yun, mapunta sa Amerika yung pera. Ngayon, agawin ni Trump ang Kharg Island na mayroong napakalaking langis ng Iran, 90% ng langis nila nariyan. Kunin din yan ni Trump pagkatapos ng giyera. Siyempre, ayaw ni Trump uwi na walang dalang pera. Negosyante yan eh. Ano pa ang kukunin ni Trump dyan sa Iran? Ang Hormuz hindi na nila makontrol
dahil na meron ng gwardiya si Trump dyan na nilagay yung blockade. 10,000 Marines ang nandyan. Ngayon, ano pang dapat i-control ni Trump? Of course, yung mga tunnel nila, isasarado na yun. Baka buhusan ng konkrito yun, yung mga entrance. At tuluyan na mabaon yung mga libu-libong missiles doon sa ilalim ng lupa. Mga kababayan. Alright. So yun yung 6 na kondisyones ni Trump sa pangalawang pagkikita at pagpulong-pulong nila sa Islamabad. Ngayong Sunday yata. Kasi hindi na pwedeng next week eh. Kasi tapos na ang ceasefire. Balik na naman sa bakbakan. Naku, New Year's na naman. Parang New Year celebration na naman. Sabog dito, sabog doon. Mga kababayan. At baka magngak na naman itong Santo Papa. Baka ganyan-ganyan na naman. Okay lang sana kung yung pinagngak nitong Santo Papa na ang babanatan ng Santo Papa ay ang mga terorista. Yun ang gusto ko marinig eh. Ang mali kasi binanatan niya si Trump tsaka si Netanyahu na mga alagad ng Diyos. Di ba? Eh kung sa anghel pa, mga archangel yan eh. Ang mga archangel na mga anghel, may mga espada yan sa Biblia. At yan ay nagkipagdigma sa mga demonyo. Hindi yan yung angel na yung nakita natin sa Valentine's Day. Mga kerubim yun eh. Ang cherubs, yun yung mga cute na mga angel. Pero sabihin natin archangel, sila Rafael, Gabriel, Michael, yung tatlo na yun, naku, mandirigma yan mga kababayan, mga higanti yan, malalaking angel yan. Kaya nga tinatawag na archangel, nagbabantay sa Diyos yan. Makipaglaban yan. Kaya merong mga tauhan ng Diyos sa lupa. Ito na yung isa siguro si Donald Trump at si Netanyahu na makipagdigma sa mga teroristang demonyo. Yan ang tingin ko niyan, mga kababayan. Ito paragi akong nagsuot nito dahil ako'y alagad ng Diyos na totoo. Ang Diyos ay mahal niya ang taong righteous. Kahit hindi ka nagsisimba, basta tama ang ginagawa mo, righteous ka, magugustuhan ka ng Diyos. Sa panahon ng rapture, nasa tabi ka ng Diyos. At ikaw ay isang anghel ng Diyos na makipaglaban sa tinatawag na itong final day of judgment. Ang labanan, Armageddon, the last battle between the good and the evil. Itong tinatawag na Armageddon. Salpukan na yan ng mga anghel na itim tsaka anghel na puti. Kaya tayong mga Kristiyano doon, tayo sa Diyos na panig sa panahon ng Armageddon. At yung mga demonyo doon kay Lucifer sa itim na kulay. At magsalpukan yan sa rapture. Sa end of days, mga kababayan. Nakakatakot ang eksena na yan sa Biblia. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Anong masasabi niyo dito? Sa patuloy na hindi pagtanggap ng Iran sa mga kondisyones ni Trump, na lahat naman yan ay para sa kapakanan ng dalawang panig, hindi lang sa Amerika, kundi para sa mga mamamayan ng Iran. Okay, pag-i-comment na lang mga kababayan, anong masasabi niyo? Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat.